Good day mga Airsoft, good day mga kabigman. Hello po sa inyo mga Airsoft, no? Pasensya na, medyo na late yung ating review and unbox ngayon, no? Kasi ang daming client kanina, no? Ang daming ka-Airsoft kanina, dagsa, sabi nga no? Dagsa. Ayun, na late, so ngayon ko lang ma-roll yung ating review and unbox for today, no? So shoutout natin yung isa, yung sa El Nido, Palawan. Diba ba? Okay, Sir Jamel Ace Arguelles, no, inaantay na lang natin pumasok din yung payment nito, no. So, from El Nido, Palawan, bali set up rifle to. Magse-set up na naman tayo, magko-customize na naman tayo ng rifle na request ng ating kay Airsoft, no. So, from Molo, Iloilo City, Jim Tolibas, no. Yung unit niya is the WE Glock 17. Masaya ako ngayon kasi meron na naman tayo pagkakataon pagbanggain, no? Pagbanggain yung dalawang magkaparehas na unit pero magkaibang brand. Mapagbabangga natin to ngayon, no? From the WE Glock 17 Gen 5, then Dante Mendoza, Banago of Bacolod City. Glock 17 Gen 5 High-End Edition SRC and Umarex collaboration. Okay, yan. Makikita nyo ngayon kung ano ba yung pinagkaiba ng dalawang Glock 17 Gen 5 na to, no? Glock 17 Gen 5 Taiwan by the WE, Glock 17 Gen 5 High-End Edition by the SRC Umarex collab, no? So, may pagkakaiba ba sila? Meron ba silang paano ba sabihin to? Bagay na magkaparehas? Ano yung bagay na magkaiba sa kanila? Ito yung i-demo test par natin. Ito yung ipapaliwanag natin sa inyo in just a while. Okay, no? Hello po sa inyo mga Airsoft. Sabayan po tayo napapanood sa aming different pages at syempre sa aming YouTube channel. Okay, no? So, ngayon magkakasama tayo review and unbox ng unit na request ng ating mga bossing, ng ating mga ka-Airsoft from different province. Okay, no? So, ngayon, pag nga pala mga ka-Airsoft, meron kayong katanungan, feel free, no? Huwag kayong mahihiya. Ibato nyo sa amin, itanong nyo sa amin, no? Para at least malayo kayo sa pagkapahamak, no? Sa pag-avail ng Airsoft, no? Kasi we all know, no, na itong panahon ngayon maraming mapanamantala, no? Maraming alam mo na fly by night na biglang sulputan na lumabas na seller, no. Dito po sa Bigman makakaasa po kayo na ang binibili nyo is talagang legit na item, talagang item na may warranty, item na quality, no. Ang Bigman po, para lang sa inyong kaalaman, isa sa mga airsoft shop na accredited by the Philippine government, no. Meron po tayong license to deal and display from the PNP FEO CSG Camp Crame, no. So, isa po tayo sa mga legal na nag-ooperate talaga ng airsoft shop, no. So, hindi po tayo yung mga fly by night, hindi po tayo tulad ng mga fly by night na magbebenta tapos biglang mawawala, biglang hindi na nagre-response, nagre-reply dun sa client nila, no. Tinataguan na nila pag yung unit nasira, pag yung unit may defect, wala ka ng habol, no. Iiyak ka na lang kasi mga nating tulos po sila, no. Tayo po hindi natin pwedeng gawin yon kasi mulat sa poll, ang dedication ng Bigman sa client is talagang malalim, no. Hindi natin hinahayaan na yung client sumakit ang ulo, mahirapan, mag-claim ng warranty. Hanggat maaari, open po ang shop natin para do sa mga client na sabihin na natin na naloko na rin ng mga ibang shop, no. Pero dito ginagawa natin yan, yung mga unit na yan. Okay? So ngayon, dire-diretso tayo. Simulan natin yung review and unbox, no. Itong dalawang unit na to, kita ba ako sa camera? Yung konti. Hindi, baka naman kita. Medyo delay lang kasi itong ano ko no. Kaya hindi ko makita Yan. Very good naman pala, no. Mga Airsoft, itong dalawang unit na to is parehas.
Glock 17 Gen 5, Glock 17 Gen 5. Ito yung sinasabi ko. Napakadalang nitong pagkakataon na mapapagbangga natin yung magkaparehas na unit, no? Okay? Glock 17 Gen 5, ang maker nito is WE. So, ang WE, Taiwan naman siya, di ba? Maaasahan, sakto lang, di ba? Okay. WE Taiwan, okay? Pero, upgraded po ito. Okay? Naka fine tuning and naka trigger job na po ito. Naka fine tuning and naka trigger job. Masasabi natin na okay naman. Okay ang performance, no? Plus kasi palit ang flute valve nito eh, no? Ito, naka fine tuning, naka trigger job, naka upgrade ng FPS. Okay? Ngayon, parehas sila rito. Itong unit na to, naka fine tuning din, naka trigger job, pero mas upgraded ang FPS nito. Bakit? Okay, parehas naman parehas naman Glock 17 yan, big man. Bakit hindi mo pa pagparehasin ng upgrade? Kung high FPS, kung low FPS, low FPS. Okay. Hindi natin pwedeng pagparehasin ng upgrade to. This is a WE Taiwan entry level from the Taiwan series. This is an SRC Umarex collaboration, high-end edition when it comes to Glock version, no? So, ano pinagkaiba nila? Okay, papakita natin. Ang pinagkaiba nila is the internals. Okay. Ang internals nila is, kung tutuusin, parang mukhang magkaparehas. Okay, ito yung sa WE. Okay. Ito yung sa Umarex. Ito is alloy. Okay? Alloy to, no? Alloy na masasabi natin na, paano ba sabihin to? Alloy siya na recycled alloy. Kung mapapansin ninyo, pag ito, ginasgas natin to, halimbawa, sinudsud natin ng something na matalim, magagasgas yan. Kasi nga, alloy siya. While the SRC and Umarex collaboration is a carbon steel. So, ibig sabihin, mas matigas than the alloy. Carbon steel siya. Then, some of the parts, ayan, kung mapapansin ninyo, ito yung isa sa pinakamatindi na nagdadanas ng torture. The hammer assembly. Ito yung hammer assembly niyan. Okay? Kung mapapansin ninyo, yung kay WE, alloy lang. While this one is stainless steel. Okay? So, sino mas matigas? Yung alloy or yung stainless steel? Definitely, mas matigas yung stainless steel than the alloy. Ayan ha, yan ang pinagkaiba niyan ha. Yung alloy, ayan, okay naman siya, kaya lang, dumarating pa rin sa punto minsan na nababasag siya. Okay? Ito, stainless steel. Ayan, na makikita nyo. Diba? Ito kumpara nyo. Tingnan nyo. Oh, black siya. Black. Yan ha. Nakikita ba, look? Black. Look at this one, stainless steel. Kaya mas matibay itong mas high-end than the entry-level WE. Okay? Ayan, pinakita ko na yung laman loob. Hindi ko na ganong i-elaborate kasi tatagal yung vlog natin, no? Ito is the upgraded version, no? Ngayon, dito ngayon sa vlog natin, makikita nyo yung pinagkaiba ng lakas ng upgraded version versus the versus hindi, ganito. Makikita nyo yung lakas ng upgraded version na entry level and upgraded version na high-end category. O yan, ngayon ha. Dalawa yan. Entry level WE versus the SRC and Umarex collaboration. Okay? Mamaya, ide-demo, ipapakita natin yan, ite-test fire natin sa inyong harapan, no? So, papakita natin yan para, syempre, magkaroon ng comparison, okay? Pero, alisin natin dito yung magazine niya para, yung magazine niya nandito, inalis ko sa aircon para wag lumamig, para makuha natin yung eksaktong result ng ano niya, ng chrono. Okay? So, Lucas, lagyan mo ng bala na para hindi na ako maglalagay dito. Para dire-diretso na. Yan, WE SRC. Okay?
So ngayon, start na tayo. But before that, mag-shout out po muna tayo. No? Ayan. Okay. Okay. Sabi ni Ayak, Kilala dito. Jade na lang. Jade, no? Jade. Baliktad. Di ba yung Arex yan? Oh, ito yan. Okay, no? Puno. Siyempre, punuin mo na. Okay, no? Okay, so, sige, dire-diretso na tayo, no? Okay. This is the WE Glock. Metal naman siya eh. Pero lahat talaga ng Glock is hard polymer yung katawan. Walang Glock na full metal. Dahan-dahan, ba't ganyan? Akin na nga ako. Ayan, ganyan lang oh. Ano ka ba? Okay, alisin mo sa aircon ha, kasi sino yan? Okay na. Full metal naman siya, pero don't expect ha, walang Glock na full metal na pati yung body metal. Lahat talaga ng Glock is half siya, no? Half polymer, half metal. Ngayon, itong unit na to is from the WE. Ang WE entry level pagdating sa Taiwan edition, pagdating sa Glock. Okay? So, pero itong unit na to is naka fine tuning, naka trigger job. Ano yan? Gas, 9 tsaka 12. Okay. Same price lang. Hindi, mas 650 yung natin. Ay, 9? Oo. Okay? Pang Marui yan ha, sabihin mo. Pang Tokyo Marui yan. Baka hindi niya alam ang ano ha. Okay no? So, okay. Ulitin natin ha. Ang WE is entry level. Pero itong unit na to, naka fine tuning, naka trigger job, naka upgrade na rin. Okay? Fine tuning, trigger job, upgraded na rin. High FPS na to. Iba na ang FPS nito kumpara mo rin sa mga ibang nagbebenta, no? Improve na kasi naka-tuning na eh. Okay? Yan ipapakita ko sa inyo, no? Ngayon kunin mo yung magazine niya. Oh, magazine. Okay. Ayan, okay na. Magazine ng WE. Okay, ayan. This is, ba't ganun hindi pantay-pantay ang bibis? Susunod papantay-pantayin mo. Kaya ako nga pinalagay na sa'yo para hindi na ako magpapantay eh. Ito na. Dagdagan natin ng bala. Ayan. Pinunong-puno ko para makikita nila lahat talaga. Okay, no? Magazine niya is maximum of 27 rounds. Okay? Pero laging sinasabi natin 20 to 23 lang, no? Ngayon, itong unit na to, ito yung demeter spare natin. Press the valve, then spray. Okay. After that, spray din tayo rito sa ilalim. Okay. Tapos, ang ginagamit dito is 12 kg only sa WE. No? Compare mo rin sa mga ibang brand, pwede mong gamitan siya ng 14 kg. Tulad nitong isa, pwede mong gamitan ng 14 kg. Pero ito, 12 kg lang. Okay, lagyan natin. 1, 2 seconds lang. Yung 2 seconds na ilalagay mo rito, is madami nang ipa-fire. Kasi, bakit? Upgraded version po ito. Naka fine tuning, naka trigger job. Hindi siya naka fix outer barrel ha. Ayan o. Normally, ang mga Glock talaga, hindi talaga naka fix outer barrel yan. Not unless na i-request ng customer natin na i-fix outer barrel, i-fix outer barrel natin. Pero kung di naman ni-request, hindi natin pinifix outer barrel, especially ang mga Glock. Okay? Ngayon, lagyan ng oil sa ibabaw para hindi magasgas, hindi maubos yung outer barrel. Kasi natin, ilock natin manually. Okay, then spray tayo sa nozzle.
Ayan. Then, ready to fire, no? Release, then rest. Pasok ang magazine. Kasa. Ready to fire. Chrono natin para makita nyo, no? Kung gaano katindi, kung gaano kaganda yung in-upgrade ng Big Man, no? Hindi lahat ng Glock na makukuha nyo, ganito ang magiging resulta. Dito lang to sa Big Man. Huwag nyo ikukumpara yung unit ng Big Man sa iba kasi yung unit ng Big Man, bago makarating sa inyo, upgraded na, no? Kung yung unit na binibili nyo is mas mura, hindi upgraded, huwag nyo pong ikukumpara sa unit ng Big Man. Pustahan tayo yung unit na makukuha nyo sa iba, hindi ganito kalakas. Firing! Ilan? 357. 357. Para sa isang Glock, napakalakas na niyan, no? Normally, ang isang Glock, nagkakaroon lang siya ng FPS na 300, 320, 330. 357 yan, malamig pa rito. Pag dito, nasa labas to, yung 357 plus 10 to 15 yan. Baka 367 yan to 370. Okay, firing! 356. 356, firing! 351. Kita nyo, nasa 300, okay na? Ano kinuha? Yun, dalawa. Ano yung motor niya? Si 1,000? Para kay Reed. Okay. Ayan, no? Makikita nyo na nasa 350 pataas. Normally, 320 lang ang isang Glock 17. Pero nakita nyo to 357, no? Kung nasa labas tayo, hindi tayo nasa aircon nakatapat, mga nasa 370 to. 360, 365, 370. Okay, firing po tayo, no? The Glock 17 Gen 5, firing! Open slide kasi po wala ng bala. Grabe dumin talaga pag naka-upgrade, no? Open slide dahil wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Nagpaputok tayo kanina, sagad 27. Pulasan ko lang excess oil, 27, nagpaputok tayo, grabe, no? So, sa tansya nyo lang. Meron pa kayang natitirang bala rito. O yan, papakita ko sa inyo mga ka-airsoft, Nagpaputok tayo ng 27, okay? Nagpaputok tayo ng 27. Ngayon, meron pa kaya itong laman? Yan ang laging tanong eh. Dinagyan natin siya 2 seconds. Ang tanong, Big Man, meron pa kayang laman yan? Tignan natin. 27 pinaputok natin, nilagyan lang natin to ng 2 seconds. Dahil nga upgraded to, matipid sa gasto. Okay, firing natin. 27, 28, 29, 30. 2 seconds mo na gas, sinuklian niya ng 30 rounds na putok na. Diretso pa natin. Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5, Tier 6, Tier 7, Tier 8, Tier 9, 40. Yung 2 seconds mo na gas, sinuklian niya 40 rounds na. No? Ibig sabihin, effective yung pagkaka-upgrade natin. 40 rounds na eh. 2 seconds lang na gas. Okay? Malamig pa. So, yung malamig na magazine, indikasyon niya na meron pang laman na gas. No? Marami pang laman na gas, marami pang ipuputok, ibig sabihin. Di ba? Ako lang, meron lang akong payo. Pag nararamdaman nyo na yung magazine nyo, lumalamig na, yung body temperature nyo, gamitin nyo. Pisil-pisilin nyo lang yan, para yung temperature nyo na mainit, medyo maibuhos niya rito. No? Pag ganon, ibig sabihin, kaya nga lumalamig yan, kasi yung yellow yung hangin is nagiging yellow. Kaya lumalamig. Ngayon, by putting some of your body temperature, malulusaw yung yellow, magko-convert into air. Yung 2 seconds na nilagay natin gas, 40 rounds na yung pinutok. Tignan natin, baka meron pa. Okay? 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 50. Grabe! Ang tipid niya. Di ba? Yan ang resulta ng yung unit is naka-fine tuning. Pag naka-fine tuning yung unit, ibig sabihin, nakatono. Ibig sabihin, pinapatipid namin siya, sinasakal namin siya sa pag-consume ng gas, pero yung FPS niya is na-improve pa. Mas tumaas. Kung mapapansin ninyo, yung FPS niya kanina is 300, ilan? 357. 357, nagpapaputok tayo sa loob ng kwarto na aircon. Ayaw ng airsoft yon. Mahina siya pag ganun. So, yung 357, kung nandun tayo sa labas,
papatak yan ng 375 or 367 or 300 something, 60 something, di ba? Kasi nasa loob tayo ng aircon kaya mahina pa yan. Pero pag nasa labas tayo, nasa outdoor ka, ganun ang putok niyan. 367 to 375, baka nga mag 380 pa di ba? Nagpaputok na tayo, 2 seconds, 50 ang lumabas. Kaya pa kaya? Tandaan nyo yung airsoft nyo na binili nyo sa iba, nilalagyan nyo yan 5 seconds. Pustahan tayo. Hindi kayang pumutok niyan nang kayang iputok ng unit na galing sa Bigman. 50, flip 1, flip 2, flip 3, flip 4. Napapansin nyo yung lakas ganun pa rin flip 5, flip 6, flip 7, flip 8, flip 9, 60. 2 seconds nyo, pinalitan niya ng 60 rounds na. Di ba? Ang tanong, maganda ba or pangit yung upgraded version? Di ba? Maganda ba or pangit yung upgraded upgraded version? Ilan ang chrono pala niya, Lucas? Nag-send na. Nag-send. Pentel pen muna. Palawan. Ay, Palawan? Buo? Sige. May mapetel. Yung pentel pen dito na blue. Okay. Ang chrono nito kanina is 57. Sabi mo ng 360. 360 FPS, okay? Nagpaputok tayo, 60 rounds na. Tama? Yung lumabas. Ay, sorry. Mali ako na nagdadampot. 60 rounds na. Okay? 60 rounds. 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 67, 68, 69, 70. 70 rounds na. Ganun katipid. Di ba? Pucha, nakakapagtaka. Bigman, ano ba naman yung unit mo? Bakit ganyan ang pagkaka-upgrade nyo? Ang tipid sa gas, parang ayaw na magpa-refill ulit. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, no? Yung unit kasi is upgraded. Nasanay kasi kayo doon sa unit na hindi upgraded, kaya akala nyo yun ang normal. Okay? Ngayon, ito na. Nagdadatingan na or na-i-innovate na, nagagawa na yung mga unit na magaganda na upgraded. Ngayon, nagtataka kayo, di ba? Kasi dito sa Bigman, na-i-upgrade. Dito sa Bigman, hindi kami tumitigil sa innovation na tinatawag, no? Kung yung unit napaganda na namin, hindi pa kami natatapos doon, pinapaganda pa rin. Kaya nga nauso ang fixed outer barrel, nauso ang fine tuning, nauso ang trigger job, para yung unit ma-reach natin yung pinaka-perfect na performance na pwede niyang ibigay. Okay? 2 seconds, 70 rounds, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 79, 80. 80. Okay na, 80. 80 Kita mo? 2 seconds, 80 rounds. Pucha, paano ba naman gagawin natin dito? 2 seconds, 80 rounds. Yan ito. Nung pinaputok natin siya, 360 FPS, okay, lagyan natin ng equals. Okay, yan. Itong WE Taiwan, okay, 360 FPS, 80 rounds, 2 seconds. Yan Yan. 360 FPS, 80 rounds, sa 2 seconds of gas. Masarap, di ba? Okay. Kaya mag-enjoy ka dito para sa airsoft natin, no? Dante Mendoza of Banago, Bacolod City, Negros Occidental. Bossing, ito na po yung unit mo. Nakita mo naman, napakaganda ng performance, napakaayos ng pagkaka fine tuning and trigger job natin. Tapos may isa pa akong yung unit kanina nakita nyo nilangisan ko, pero still ganito ang nangyayari mostly sa mga Glock. Kahit nilagyan ko na ng oil yan paano kung hindi ko pa nilagyan, no? Huwag po kayo magtaka kung yung Glock ninyo is ganitong nangyayari sa ibabaw. Kita ba? Kita? Ituro mo ng daliri mo.
kung yung block ninyo, ganyan na nangyayari sa ibabaw, talagang hindi natin maiiwasan yan, no? Kita both camera? Kita yan. Talagang hindi natin maiiwasan yan kasi baka, I'm worried, baka pag nakarating to ng kay Bossing, sabihin niya, hindi bago yung unit na binigay mo, merong gas-gas sa ibabaw. Normally, wala talaga yan. Pero dahil nga pag kumakaskas yan, hindi kasi naka-fix barrel to. Pag ito naka-fix barrel, hindi magagasgas. Pero dahil hindi naka-fix barrel, talagang magagasgas yan, no? Kaya, pero brand new po ito ha, Bossing ha, huwag kayong magkaroon ng alinlangan ng pagdududa sa amin. Hindi po kami nagbebenta ng hindi brand new, lahat po rito brand new, okay? Yan, ito po yung unit mo, the Glock 17 Gen 5 going Bacolod City, Negros Occidental. Okay, ito na po for packing and for shipping. Okay, next unit natin, no? Unit natin kay Airsoft Jim Tolibas of Molo, Iloilo City. Ito, yung kanina WE entry level edition pagdating sa Glock 17. So, Isasabay mo na. sino? Rifle. Pwede isabay ko na. Sige, paki-set up mo na. Lagyan mo na ng scope. Look, tulungan si Mama. Scope tandem. Tanden. No? Okay, this is the SRC, no? Humarex collaboration. High-end edition to. Okay? Tulad nung kanina, naka-fine tuning, naka-trigger job, hindi rin naka-fix outer barrel. Okay? Ano ba to? Naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-high FPS. Naka-high FPS to. Okay? Mamaya makikita ninyo ha, kung yung kanina, 360 FPS, 80 rounds, 360 FPS, 80 rounds ang inabot ng putok niya sa loob ng 2 seconds. No? Ibig sabihin na sa loob ng 2 seconds na gas. Ito, ire-record din natin yung data para at least alam natin parehas ha. Okay, ayan. So, dahil nga high-end edition to, yung pagkaka-upgrade nito, mas malupit, mas matindi kaysa dun sa kanina. Dahil yung laman loob nito, mas matigas kaysa dun. Kaya pag nakakita kayo, katulad nito, nakita nyo sa unang tingin, oy, parehas Glock 17. Yung kaya nito, kaya rin ba nito? Yung kaya nito, kaya ba nito? Hindi. No? Parehas Glock 17 yung itsura, pero makikita nyo yung pagkakaiba pala. Oh. Yan. Tingnan nyo. Nakikita nyo to full markings. Meron nakalagay na Glock, meron nakalagay na Austria, meron nakalagay na Gen, nakalagay yung mga markings. Mapapansin nyo ito, wala kasi ito, hindi to fully licensed. Although Taiwan to, hindi siya licensed. Ito, fully licensed. Kung makikita nyo yan, ayan o. Kita ba? Kita yung markings? Paso yung Pass mo ang tape. Hindi kita eh. Lapit natin. Sige pa. Oh, ayan, oh. Kita? Itaas mo pa. Ano? Yan. Ito. Ayan, nakikita nyo, yung nasa taas walang markings. Itong nasa baba, merong markings. Yan ha. Yan ang pagkakaiba niya. Ito, yung WE na Taiwan, nakita nyo naman yung performance. Ito, papakita ko rin sa inyo, syempre, di ba? Kaya lang, itong unit na to, parang lugi. Kanina pa siya nakabilad sa hangin, ang lamig-lamig na niya, no? So, sige, silicone oil muna natin yung ibabaw para maiwasan natin, not totally iwas, pero mabawasan natin yung wear and tear ng barrel. Kasi hindi ito naka-fix outer barrel. Kasi i-lock manually, lagyan natin yung nozzle. Okay, after that, alisin ko lang sa aircon ha, kasi lugi siya eh. Yung kanina na i-FPS na ito, habang ina-FPS mo yung isa nakabilad sa aircon, ayaw ng airsoft pag malamig no? So, okay, kunin natin yung magazine niya. Dali Paano ba to gamitin? Doon ka. Okay, kunin natin yung magazine niya. Okay. So, this is the magazine. Alisin natin to. Lagyan natin ng silicone oil dito. Press the valve, then spray, then dito rin. Okay, dito. Ayan ha. Tapos, lagyan na natin siya ng gas. Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds is enough. Ay, sorry. Kutsa, tumalsik yung rubber. Dali nga.
Ba't naaalis yung rubber nito? Mga ka-airsoft, yung rubber ng o-ring ninyo, pag naaalis, siguraduhin ninyo na ibabalik ninyo. Ang pambalik nyo rin ito, kasi ganito itsura nun eh. Ito, ayan o. Ito yung inlet valve. Yung rubber o-ring, merong rubber o-ring yan na nakasuklob ditong ganon. No? Nakasuklob dyan. Ngayon, minsan dumarating sa punto na umaangat yun. Umaangat na ganyan, lumalabas. So, pag lumabas, ito ang ipapansundot nyo. Ito, parang ang gagawin ninyo, ito yung gas, igaganon ninyo para pumwesto ulit yung o-ring dito. Okay? Sana naintindihan nyo ha. Sana hindi kayo magkamali. Okay? Hatak to pababa. Then, lagay natin yung base pad para laging protektado yung unit mo. Kaya. Okay. Ngayon, meron na silicone oil, inlet, output, pati sa unit. Ngayon, magpa-fire tayo. Okay. Pasok natin sa unit. Kasa. Ready to fire po ito. Magkokrono po tayo. Ngayon, makikita nyo kung gaano ang pinagkaiba ng FPS ng dalawang unit. Firing! 419. 419. Para sa isang Glock na nagkaroon ng FPS na 419, animal yan. Halimaw po yan. No? Ang mga Glock, ang FPS normally 300 lang. Bakit halimaw? Kasi ito po high-end version. 419 FPS. Firing! 425. 425. Firing! 418. 418. Firing! 424. 424. 425 ang pinakamatindi niyang naabot. Lista natin, no? 425 FPS. Okay. 425 FPS. Ngayon, firing natin. Firing! Open slide kasi wala ng bala. Grabing dubiin. Fill na fill bawat putok. Release the magazine, then release the slide, then rest the hammer. Ang hammer ng mga Glock nasa loob by pressing the trigger. Grabe yan mga airsoft. Nako, ewan ko lang ha, pero dito lang mayroong ganyang upgrade. 425 FPS para sa isang Glock pistol. Dito lang yan, no? Dito lang yan. Okay? So, paano? Tignan natin kung kung may laman pa siya. Nagpaputok tayo ng 20, pasok natin kasi baka wala nang natira. Tignan natin ha. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Naka 30 rounds na. Mainit pa. Ay pa, malamig pa. Ibig sabihin meron pa. Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5, Tier 6, Tier 7, Tier 8, Tier 9, 40. 40! Mainit pa! Ay, malamig pa! Ibig sabihin, meron pa. No? 40. Sige, tignan natin. Diretso natin. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. So, 50 rounds. Grabe yan! Binigyan kanya ng 425 FPS na result. Tapos, meron pa siyang 50 rounds. Pwede na. Ang nilagay nating hangin is 2 seconds. Oh, ayan ha. 2 seconds. Ngayon, aalamin natin kung ilan rounds yung kaya niyang iputok. Okay? Nakakapagpaputok na ng 50 eh. Flip 1, flip 2, flip 3. Ganun pa rin ang lakas ha. Flip 4, flip 5, flip 6, flip 7, flip 8, flip 9, 60. Grabe. 60 rounds, no? Woo! Grabe yan. Kahit ako natutuwa kasi, bakit? Ako yung nag-upgrade eh. Siyempre, di ba? Natutuwa ako kasi alam ko na yung ka-airsoft na magkakamit nito is talaga mag-e-enjoy, di ba? O, tignan muna natin yung comment. Lamig ng magazine. Medyo painitin natin ang using temperature. Okay, how much po? Sabi ni Gerald, mag-message ka, bossing, no?
Magkano yung ganyan, boss? Magkano umaabot yung ganyang upgraded na Glock, Rhea, Lakatan? Oh, grabe yung apelyido nito, Lakatan. Si Ma'am Rhea Lakatan, mag-message ka po, bossing, no? Para po doon natin mapag-usapan, wag po rito sa comment section, no? James Castillo, Idol Big Man, ask ko lang yung 2011 SRC sobra alog po compared sa nung nire-review nyo ng fixed outer barrel. Once pa lang po nagamit, salamat. Kasi ito ba yung nagbibideo? Ito yung nagbibideo. Bossing, ganito kasi. Mali kasi yung pagtrato mo dun sa fixed outer barrel mo, no? Wala akong sinabi dun sa fixed outer barrel na ikutin mo ng ikutin yung barrel ng unit mo. Wala, nakita mo ba na nagla-live ako na iniikot ko to, na ginaganon ko? Hindi naman ganun ang pagtrato sa barrel eh, di ba? Ang barrel, ipatong mo lang yung daliri mo, i-push mong paharap, i-push mong palikod. No? Ganon. Ang trinato mo naman kasi yung barrel mo, iginaganon mo, ina-up and down mo, nile-left and right mo. Hindi naman ganun pumuputok ang isang barrel. Diba? Ngayon diyan ka pa magko-comment, dapat tumawag ka kung may problema ka, diba? Ang hirap naman sa inyo, ang hirap naman sa iyo, boss, naging sumobra talino mo. Nakita mo naman, inire-review ko, ini-unbox ko, ginaganon ko lang, forward, reverse, forward, reverse. Pengi nga ako ng piston na patapon. Pengi akong piston na patapon. Grabe naman tong JM Castillo na to. Kabilin-bilinan ko, pag may problema, tumawag. Bakit hindi ka tumatawag? Ngayon, ngawa-ngawa ka sa comment section ko. Diba? Hindi, naka-fix barrel yan eh. Pengi akong unit na patapon na hindi naka-fix outer barrel. Kawawa yung unit pag ginanon ko eh. Wala, kinakalag kasi, no? Akin na yung Glock, yan, pengi akong Glock dyan. Yan. Ito. Yan. Buksan mo na dyan. No? Wag masyadong maging bibo. Ang ginagawa mo kasi sa unit mo, ganito. Pakikita ko sa'yo, ha. Ganito kasi ginagawa mo, ginaganyan mo, iniikot mo, tinataas baba mo, nile-left and right mo. Ginaganyan mo, left and right, taas baba. Ganun ba? Yung bang baril natin, pag pumuputok, kumakanan kaliwa ba? Hindi naman, di ba? Nagtataka ako sa'yo, gusto mo, idikit natin na mighty band dyan. Di ba? Kaya nga merong review and unbox, kaya nga ako nagla-live. 'Di ba? Para makita nyo kung paano yung tama. Huwag naman kayong ihigit dun sa tama, 'di ba? Ngayon kung may problema kayo, tawag kayo. Yun naman ang lagi kong sinasabi. Pag may problema, itawag nyo sa akin para mabigyan natin ng solusyon. 'Di ba? Hindi yung magngangawa tayo sa comment section, bossing. Huwag ganoon, 'di ba? Parang ang nangyari, anong feeling mo, niloko ka namin? Hindi ka namin, wala kaming niloloko, no? At walang nakakaramdam ng ganyan dito. Ang pang sinasabi ko, pag mayroong problema yung unit, itawag nyo po sa amin. 'Di ba? Itawag nyo sa amin kung sa tingin nyo may problema para ma-assess natin kung normal ba yan or sa pantaha mo lang. Grabe, ang hirap pa ulit-ulit no? Sinasabi naman sa inyo yung tama, hindi nyo ginagawa. Ngayon, ang tanong, ang fixed outer barrel, front and reverse ang ine-eliminate, okay? Ngayon, hindi mo dapat iikot ng 360 degree, hindi mo dapat i-left and right, hindi mo dapat i-up and down. Ganyan lang, nakikita nyo naman ako pag nagla-live, di ba? Forward, reverse, forward, reverse. Ang daming ganyan. Oo, yun lang, yung hirap. Sinabihan mo na di ba? Nakakakonsumi lang kasi ginagawa mo yung tama para sa kanila. Kaya mo nga ni-live para at least alam nila di ba? Yan yata yung nag-walk. Yung may kasamang boss. Hindi pinakita ko naman Ang problema kasi minsan pag nagla-live hindi nanonood tapos nangawa. Diba? Yan ang mahirap Bossing, nood ka ulit ng live para matutunan mo kung paano yung pagtrato natin sa fixed outer barrel, no? Hindi naman dapat ganun Hindi naman sus. Woo! Oh, grabe.
Meron po ba kayong birds dito sa Cebu, Idol? Wala po. Shipping lang po tayo dyan. Pangarap ko po magkaganyan kaso wala pera. Hanggang tingin na lang po. Ganon. June Ray Franco, kawawa ka naman, bossing. Nangangarap ka. Ganito yan, no? Pag nangangarap ka ng isang bagay, pag sumikapan mo, no? Halimbawa, pangarap mo magtapos ng pag-aaral, dapat magsunog ka ng kilay, di ba? Hindi pwedeng sasabihin mo pangarap ko makagraduate pero hindi ka naman nagsisipag, 'di ba? Pangarap ko makagraduate pero nagka-cutting class ka. Pangarap ko makagraduate, makapagtapos ng pag-aaral pero hindi ka pumapasok sa school. 'Di ba? 'Yun. Kaya 'yun ang ron, no? Kailangan kung sa tingin mo nangangarap ka ng isang bagay, pagsumikapan mo, bossing, no? Huwag pong hindi mo pagsusumikapan. Ano na to? Pakitingin nga to. Halika rito. Ayan, no? Block na yan. Ayan na, pagsumikapan mo, bossing, kasi walang mangyayari kung talagang mangangarap ka na lang, no? Lahat ng pangarap, law of attraction. Huwag mo sasabihin na hanggang tingin ka na lang. Kasi, Asin Magazine ito, hindi pa ako tapos magpaputok nito. Dali. Ang dali lang. Inano ko eh. Ayaw ma-shoot to. Ayaw ma-shoot. Nuksan ko pa kasi. Okay na nga, pahingin nga ako ibang ganito. Ano nangyari dito? Bakit ganun? Ayaw ma-shoot. Yun na, okay na. Wag na. Okay na, sakto na. Okay, nakailan na tayo kanina? 50? Sino nakakatanda kung nakailang putok na ako rito? Sino nakakatanda? Baka natandaan nyo mga karso kung nakailang putok na ako rito kanina para maituloy na natin. Sino kaya nakakatanda? Okay, siguro naka 50 na ako, no? Flip 1, flip 2, flip 3, flip 4, flip 5, flip 6, flip 7, flip 8, 59, 60. Ay, naka 50 na nga ako eh. 60 na, no? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Sa sobra lamig. No, naka 70 rounds na ako. Tawagan mo yung JM Castillo na yan. Tawagan mo. Naka 70 rounds na, no? Naka 70 rounds na. So, tignan natin, baka kaya rin niya mag-80. Subukan lang natin. I'm not sure. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Kaya niyang 80. Lamig eh, oh. 80, bigyan lang natin ng konting pahinga, no? Sobrang lamig. Pagpasensyahan nyo na kasi malamig rito sa shop, eh, no? Malamig, so pag malamig dito sa shop, talagang ganon. Grabe, dali 80. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100! Hindi, sabihin na natin 90 rounds na lang. Kasi yung mga huling 91, 92, napansin ko medyo mahina na siya, no? Pero sabihin na natin 90 rounds, no? Okay, 90 rounds. Nakita nyo kanina yung WE, naka 360 FPS siya, 80 rounds na putok in 2 seconds of gas. Itong SRC Humarex collaboration, pasingawin natin. Parang mas madami pa sana sa 90, no?
Pero okay na yan. Itong SRC na collaboration na upgraded, 425 FPS sa 90 rounds in 2 seconds. Kausapin ko. No? Nakita nyo naman, di ba? So, kayo nang bahalang pumili kung ano yung the best na Glock sa inyo, no? Yung nakita nyo, W yun. Kanina. Ito yung SRC Humarex collaboration. So, ibig sabihin, mas high-end to compared dun sa isa. Ngayon, since high-end to, mas maganda ang naging performance niya, mas mataas ang FPS niya, mas mataas din yung rounds na ipinutok niya sa parehas na 2 seconds na gas. 'Di ba? Kaya yan ang resulta ng pag-aano natin, pagre-review natin. Sa pagre-review kasi kailangan meron kang comparison, meron kang pinagbabanggaan. So napaka the best, no? Yan. Ngayon, itong unit na to is going, no, sa ating ka-airsoft Jim Tolibas of Molo, Iloilo City. Hindi matawag. Off yata sa Ayan, of Molo, Iloilo City, 'di ba? Text mo, sabihin mo big man po ito, tumatawag po kami. No? Of Molo, Iloilo City. Ito na po for packing and for shipping. Ngayon, kulang pa ang setup nito eh. Ito kasi unit ng ating ka-airsoft from El Nido, Palawan. Si Jamel Ace Arguelles, no? So, kapapasok lang niya. Kaya lang, kulang pang setup nito. Hindi pala siya pwedeng lagyan ng grit. Wala sa ilalim. Oo, no? Hindi pwede dun sa pinaka Saan? dulo. Layo. Malayo, hindi pwede ganyan. Pangit dyan pag dyan, no? Pangit dyan pag dyan. Lagyan natin ng may malagay ka bang laser? Tignan mo mamaya, lagyan natin, i-set up natin, tapos lagyan din natin hanggat maaari lens protector kung meron. Okay? Mga airsoft, maya-maya lang, itong ila-live and review, demo and test fire natin, no? Yung unit ng ating ka-airsoft Jamel Ace Arguelles. Ito po for review. I-set up ko po muna, no? Syempre mas maganda maging loaded to mamaya, no? Okay, so lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po, bossing.